ko pong ipagtanggol sa inyo. Ito yung God's grace reality. This is the reality of the grace of God. Romans 9:15 to 18 sa Tagalog, Romans 9, Roma 9, 15, 18. Sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, "Maawa ako sa nais kong kaawaan. Ang kahabagan ko ang nais kong kahabagan." Sabi ng Diyos kay Moises yan. Kakaawaan ng Diyos yung gusto niyang kaawaan, kakahabagan ng Diyos ang gusto niyang kahabagan. Verse 16. Sa makatuwid, ang pagpili ay hindi ayon sa kagustuhan o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa awa ng Diyos. Malinaw po, di ba? Ang sinasabi niya? Hindi dahil pinili natin, ginusto natin, o pinagsikapan natin, kundi dahil sa awa ng Diyos. Kaya po tayo ililigtas ng Diyos. Hindi porke mabait kang tao, ililigtas ka na ng Diyos. Hindi porke nagsisikap ka na alamin mo ang mga salita ng Diyos ay kakaawa ka ng Diyos. Hindi porke pangarap mo makapunta sa langit ay ililigtas ka nga ng Diyos. Hindi. Ito ay dahil mismo sa awa ng Diyos, kagustuhan ng Diyos na maawa sa ating mga kapatid. Kaya walang pwedeng magmalaki. Save na ako! Kasi tinanggap ko na si Kristo. Kayo, hindi pa kayo ligtas. Kasi hindi pa ninyo tinanggap si Kristo. Mga kapatid, by theology, tama yun. Pero kung sa harap ng Diyos, tama kaya yun? Kung yung nagsasabi na nagmamalaki, na siya ay ligtas na, siya ay mararapture, kung hindi siya kinalulog na ng Diyos sa palagay nyo, ililigtas ng Diyos yun? Kakawaan ng Diyos yung mayaman? Nangahamak ng ibang tao? Hindi, mga kapatid. Dito tayo ngayon. Ibig sabihin, dito tayo babagsak ngayon sa kamay ng Diyos. Kung maaawa ang Diyos sa atin, kung kaawa-awa tayo, sa mata ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos, wala tayong magagawa. Hello? Tuloy ko po, verse 17. Sapagkat sinabi ng kasulatan kay Paraon, "Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig." Ito yung panahon ng Exodus, di ba? Lumabas si Moses, yung pero doon, pinatigas ng Diyos ang puso. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos eh. Pinatigas niya yung puso ng pero para maipakita niya yung kanyang himala, yung kanyang kapangyarihan doon sa Egypt. Kaya nga ang daming di ba? Ang daming mga sakula, mga miraculous curses yun na binigay ng Diyos sa Egypt. Verse 18. Kaya kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan at pinatitigas ng Diyos ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin. This is the reality of God's grace. Kung gusto ng Diyos patigasin ang puso ng sino man, titigas ang puso nun. Kung gusto ng Diyos kaawaan, yung gusto niya kaawaan, maaawa siya nun. Ililigtas niya. Ito yung God's grace reality. So our revelation wisdom number 3. We did not get saved by desiring or choosing to be saved. We did not work for it nor made efforts to obtain it. It's all by God's grace, His love, mercy, compassion, kindness that He alone can operate by His own will. Yet He is bound by His own word, not by any human theology, to bestow grace to the humble. We did not get saved by desiring or choosing to be saved. We did not get saved
by desiring, for choosing to be saved. Naligtas tayo, hindi dahil sa gusto natin maligtas. Kahit gusto natin maligtas, ayaw naman ng Diyos. Kasi hindi tayo maawa-awa eh. Diba? Sabi nga ni Jesus, blessed are the merciful, for they shall have mercy. Kakaawaan din ng Diyos yung mga maawain, di ba? Kung hindi ka kaawa-awa sa mata ng Diyos, kakaawaan ka ba? Hindi. Kung matigas ang puso mo na parang bato at hindi mo inaamin na may kasalanan ka o makasalanan ka, kakaawaan ka ba ng Diyos? Hindi. Pero yung katulad ng tax collector, pinadago pa niya yung dibdib niya, Diyos ka, maawa ka sa akin. Makasalanan ako. Yun ang kinahawaan ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil lang sa mismong awa ng Diyos, kakaawaan niya tayo para tayo maligtas. Hindi dahil sa gusto niya. Hindi dahil sa pinagsisikapan natin, nag-aaral tayo, takot-takot na pinag-aaralan natin. No. It is not by theology that we will be saved. It is by the grace of God. And only God can choose whoever He wants to show mercy. So, paano po tayo makakawaan ng Diyos? Well, sabi sa Bible, James, saka sa Peter, sabi niya, God gives more grace to the humble. Pareho sinabi nila sa Apostle James, sa Apostle Peter. God resists the proud, but gives more grace to the humble. So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin magpakumbaba tayo para tayo ay kaawaan ng Diyos. Kailangan din maawa tayo sa ibang tao para kaawaan tayo ng Diyos. So let's seek ways, let's find ways kung paano tayo kakaawaan ng Diyos. Gamit po yung attitude of humility or humbleness. Yun po ang ipakita natin sa Diyos para tayo ay kaawaan. Again, we are not saved by man's grace theology, but we are saved by God's grace freely.